Ang characteristic ng good bridge, unang-una, dapat humble ka. Guys, tanda mo guys, may kasabihan tayo. Kung sino yung mga nagpapakumbaba, siya yung itinataas. Okay? Kaya dapat dito guys, remain as humble as you can. Maski kumikita ka na, maski diamond ka pa, tama? Dapat humble ka pa rin. Okay? Number 2, letter B is yung excited. Dapat ito, wag mawawala sa'yo yung excitement. Guys, ang DXN, or itong business natin, this is business of building excitement. Dapat lagi kang excited. Maski nung simula ka, dapat ang feeling mo yung nagsisimula ka pa lang kung gaano ka ka-excited nun. Kasi marami nagdi-DXN, tumagal ng 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, parang nawawala yung excitement niya. Tama? Guys, dito, dapat lagi kang excited hanggang mag-diamond ka, tama? Hanggang kumita ka ng 200,000, 100,000, dapat excited ka pa rin. Kasi maraming tao, yan ang hindi nila maalagaan yung pagiging excited nila. Okay, saka dapat dito guys, kunyari, may sitwasyon ka sa bahay, may problema ka sa bahay, huwag mo dadalhin sa DXN. Tama? Iwanan mo yung problema mo sa bahay para pagkarap mo yung mga business partner mo, mga downline mo, excited ka, nakakapag-share ka ng maganda sa kanila. Kasi mahirap na dali mo yung nangyari doon, tapos dadalhin mo sa DXN, wag, madadamay pati negosyo mo. Kung ano yung naiwan mo doon, balikan mo na lang pag-uwi mo ng bahay. Tama ba? Kasi maraming ang good leader guys, isang qualities ng good leader, dapat conquer your emotion. Dapat dito medyo artista ka. Pagdating sa nag-roll yung tape, gawin mo, magpatawa ka. Gawin mo yung trabaho mo. Kumbaga, ito yung trabaho natin, mag-build ng excitement. Okay? Letter C naman, dapat manalo siyang kilalang advisor. Diyan mo magagamit yung tickler mo. Yung tickler, mag-interview ka para marami kang makilala. Talangin mo lang yung background nila. Talangin mo kung ano na sila sa DXN, star diamond na ba sila? Magkano yung kinikita nila? Diba? Ano yung tips na pwedeng mabigay nila sa'yo? Tapos papirmahin mo doon sa tickler mo. Tapos pagkatapos mo papirmahin, sabihin mo, apply. Pwede ba pag meron akong prospect, pwede ba ako magpa-ABC sa'yo? Alam niya na kung ano ibig sabihin ng ABC, lalo na yung mga diamond na. Kasi pag ginawa mo yung gano'n, nag-interview ka ng mga advisor, makikita nila na humble ka. Doon sa kahambulan mo, makikilala ka doon sa isang branch, o kaya sa isang center, o kaya kahit saan ka magpunta. Kaya makakasurvive ka, maski mag-isa ka doon, importante, marunong kang makipagkilala sa mga advisor. Tama? Na nagbe-base doon sa isang center, dapat active na nag-network doon sa center. Okay? Kasi pag wala kang advice of doon, ikaw pa rin ang ikaw, medyo mahihirapan ka. Mas maganda talaga pag mayroong nag-a-advise. Okay? Letter D, dapat may good learning attitude at isang good bridge. Marunong makinig kung ano yung sinasabi nung advisor, nakikinig siya, sinusulat niya. Okay? Letter E naman, nakikiting up sa mga crossline. Okay? Dapat marunong kang makisama din sa mga crossline, hindi ikaw yung pakikisamahan. Dapat marunong kang makisama sa mga crossline. Okay? Kumbaga, may nasambol na super. Kumbaga yung crossline natin, yan yung magiging kaibigan natin sa habang ginagawa niyo yung basic. Kagaya ko, yan ang ginagawa ko. Kunyari, wala si upline, di ba? Ginagawa ko, naipag-iibigan ako dun sa mga crossline. Pag nakita ko yung crossline ko, sa tingin ko makakatulong sa akin yung pwede ko mapag-advisoran. Di ba? Pag may dala ako, di meron akong malalapitan pag meron akong dala. Di ba? Pwede kong pakausap sa kanya kahit konti lang. Tapos, saka ko natin ng BM o i-BBUin. Importante, yung crossline, kumbaga yan ang ka-team natin dito. Hindi natin kaaway yan. Important, maski hindi mo ka-grupo yan, walang kinikita sa'yo. Yan yung isa sa mga tutulong sa'yo, malaking factor pag meron kang ka-team up na crossline. Okay? Letter F, laging positive. Ang isang good bridge, laging positive. Humahanap siya ng laging positive. Kunyari, meron kang tao, tatanong sa'yo, mahirap ba DXN? Etong DXN, hindi siya madali, hindi siya mahirap. Yung mga sagot ng mga positive. Diba? Tingnan mo, kumita nga tayo ng 10,000 sa labas, magtrabaho tayo, di ba? Ang hirap. 10,000 lang yun, Kaya sa DXN, pwede tayong kumita ng 100,000, tapos gusto natin madali. Talagang paghihirapan natin. Kasi kung madali ito, scam to. Tama? Sabihin ko sa'yo, kung madaling kumita ng 100,000, scam yan. Dito, paghihirapan natin. Tatrabahuhin natin.
Okay? Saka may kapalit naman yan eh. Kumbaga, itong paghihirap natin, ito, pangarap natin kotse. Pag nagkumita ka ng 200,000 may kotse ka na, hindi mo na siguro mararamdaman yung hirap. Tama? Lagi ka ng positive. Okay? Importante guys, marunong ka mag-convert ng negative to positive. Okay? Yan ang good bridge. Next topic natin ngayon guys is yung follow up. Paano mag-follow up? Dapat guys, pag mayroon ka nang dala na sa office na BOM na, at pakausap mo sa mga advisor mo, diba? Dapat ipa-follow up mo siya within 48 hours rule. Kasi, ang excitement level ng isang tao, nawawala yan within 48 hours. Kaya kailangan mapabalik mo siya sa office. Ang goal mo is mapabalik siya sa office. Kaya mo siya pina-follow up. Okay? Simple lang naman mag-follow up eh. Tawagan mo siya. Okay? Text mo. Kumusta ba, Mr. Cruz? Diba? Kumusta yung business natin? Maganda ba o napakaganda? Dapat pag nagtatanong ka, dapat positive. Pag sinabi niya maganda, okay lang po tayo mag-register. Pag sinabi niya, wala pa kasi akong pera. Ganun ba, Mr. Cruz? Invite sana kita eh, na umattend uli dun sa opisina para mapag-aralan muna natin yung negosyo. Kasi pag wala pang pera, diyan mo malalaman mo kasi yung tao pag interesado. Kunyari, wala interesado o kaya nagdadahilan lang. Pag interesado yan, tapos walang pera, pupunta yan sa office para makapag-aral. Basta imbitahin mo lang. Tama? Kasi lahat ng control nasa iyo. Kunyari, imbitahin sana kita, Mr. Cruz, sa seminar eh. Atinan pa natin yung dalawa pa, yung about sa produkto, saka bakit ginagawa, at bakit mo gagawin yung DXN. Diba? Paano gagawin yung DXN? Diba? Yun ang susunod natin atinan. Mag-invest muna tayo sa knowledge. Okay? Yun ang sasabihin mo pag sinabi niya wala pa siyang pera. Pero, pag gusto niyan, aatin yan. Pero pag hindi niya gusto, malalaman mo kasi pag nagdadahilan lang, hindi yan pupunta sa opisina. Tama? Kaya dyan mo i-apply ngayon yung SW3 next. Some will join, some will not. So, what next? Kasi antayin mo yung tao na pumunta kusa, ay hindi pa magkukusa yan. Kasi nga, hindi pa yan automatic eh. Hindi pa yan na-internalize yung negosyo. Kaya importante, ikaw yung nagko-control. Ang gawin mo, ipalo mo siya. Okay? Kasi, diyan mo rin malalaman kung ininext mo na siya. Kung tututukan mo ba siya o maghahanap ka ng iba. Okay? O pag sakita mo, hindi talaga yung sugado, hanap ka ng iba. Pero ipalo-follow mo pa lang sa text mo lang. Tapos hanap ka pa na ng iba. Huwag mong antayin na, kasi minsan, ang mali ng ibang distributor, nakita nila, potential. Tinututukan na lang tinututukan. Tumagal sila dun, 2 taon na. Hindi pa rin nag-join. Tama? Ang mangyayari dyan, mapapako ka lang, di ba? Ang iisipin ng prospect mo, ay, hindi ka magiging successful pag wala ako. Tama? Ipakita mo sa kanya na magiging successful ka maski wala siya. Kunyari, may nag-member sa text mo, Mr. Cruz, grabe, may nag-member na naman sa akin, di ba? Kumbaga may excite mo siya, naku, kailangan pumasok na ako. Okay? Kaya kapapalo up mo yan. Saka, ano lang yan eh, kumbaga, minsan yung tao, minsan busy lang talaga, kaya hindi makapunta naman. Kaya, andun pa rin yung consistent follow-up mo. Huwag naman yung masyadong makulit. Tama? Kasi minsan, nakukulitan yung mga prospect. Dapat, every other day, ang follow-up mo. Sa unang linggo muna pala, ako kasi ginagawa sa unang linggo, sunod-sunod araw yan. Araw-araw, hanggang makapabalik ko siya. Pag within a week, hindi ko siya napapabalik, sunod na week, every other day na lang ako nagte-text sa kanya. Tama? Para makikita niya, tapos susunod na week, once a week ko na lang siya pinapahalo up. Makikita niya, mukhang hindi na ako pinapahalo up nitong nag-imbita sa akin. Mag-iisip yan. Baka pwede pumunta na ako dyan. Tama? Kaya importante guys, mapalo up mo yung prospect mo. Okay?